12, we will be spending more than 20 billion Just for irrigation. Opo, alam niyo po kung bakit. Kasi sa pag-aaral nga po natin, pinakamalaking magagampanan sa intervention na yung irrigation. Ngunit kung tayo po ay business as usual uli, so maiiwanan naman tayo. So nakiusap po ako sa ating pong mahal na Pangulo na kung po pwede, i-front load natin yung gagastusin natin for irrigation ng 2016 and 2015. Ngayon na gawin. Gamitin po sa 2012 and 2013. Is there enough money for it? Meron po. Nakalagay na po dyan. So, ang mangyayari na po ngayon is, kaya po siguro, I just don't know po. Sabi po nung iba, ako na yata yung first secretary na halos... nabigay lahat ng gusto. Once a week po ay ako yung nag-oopisina po sa NIA. Kasi I want to make sure na yung pong pinagtiwala ng Pangulo sa ating pong kagawaran gagamit ng ay magamit po ng tama. Okay. Alam mo, sa taong nanonood sa atin sa telebisyon, ang issue palagi ay presyo ng bilihin eh. Di ba? How do you get the prices to go down, or is there any hope, or talagang wala na yung presyo niya kundi pataas? Kasi naalala ko dati, Secretary, na sinasabi nila, naku, matanggal lang lahat ng kotong sa mga kalsada pagbababa ng mga produkto namin mula sa mga farm dyan kung saan-saan, ay may bababa ang presyo pagdating sa palengke ng 30%. O kaya yung bawang, bago mo bilhin doon sa sari-sari ni Aling Nene na 2 butil sa isang plastic na babayaran mo ng 2 piso, pag pumunta ka naman sa farm, ang kilo ng bawang baka 60 pesos lamang. Pag ang equivalent ng 2 butil sa plastic ay mga 300 na mahigit. Paano ba nating mabay-bridge yan in a way na makikinab? Kasi pag bumaba ang presyo ng 20-30% ng bilihin, parang nagbigay ka ng aumento sa taong bayan. Tama po kayo. Di ba? Actually po, ang naiisip po nating solusyon dito ay talagang, pero wag po sanang mabigla ang ating mga kababayan. At saka, ang importante po, sa awa ng Diyos po, more than magwa 1 year and a half na po kami sa posisyon. And siguro po, kung mapansin niyo, ito po ay may pagmamalaki na kagawaran. Kung hindi man po sumobrang baba, pero naikip po natin yung supply, at saka po yung presyo, halos on the same level. Sapagkat sabi po ng mga magagaling sa ekonomiya, kung ang isang bansa daw po ay hindi nakakaranas ng kakulangan at sobrang pagtaas ng pagkain, it's a good sign na ito pong bansang ito ay nagsusurvive ng mas maayos. So, more than one year na po kami at sa awa ng Diyos, nandyan po. Even last Christmas, nakita po niya na hindi tayo kinulang. At sabi nga po ng iba baka tumaas, hindi rin po tumaas. This time, hindi rin po tayo kukulangin, hindi rin po tataas. So, medyo na-maintain po natin at nagagawa po natin sa diretsyong pakikipag-usap sa supply. Bakit lumalabas sa dyaryo ngayon daw na next year daw, kukulangin tayo ng manok at baboy? Sinasabi lang po yun ng ibang sektor. Para tumaas ang presyo. Tama po kayo. So, nagsasamantala sila. Ano ba yung planted story lang? Yun naman ang napapakinabang po ng kagaya po ng pagbibigay nyo ng pagkakataon sa amin ngayon, na yung pong mga mamamayan ay naririnig at nakikita po yung totoong programa ng kagawaran. Okay, may meron at pumapasok na mga text natin from Edgar Cornejo of Caloocan City, 0916-736-1553. Secretary, how can we revert back to our old status of being an agricultural country when our agricultural lands are being used as golf courses and subdivisions? The urban encroachment on agricultural land is a serious one. How do you view that problem? Alam niyo po, masyado lang tayo diyang nababahala. Nakakatakot diyan is itong ngayon naman yung golf courses tumigil na po on its own sapagkat sa sobrang dami na. Pero wag po kayong mabahala sapagkat ngayon po ang kagawaran ay nag-aayos ng programa na mas pinabibilis po natin yung expansion sa taniman talaga. At improvements in productivity will make up for the loss of some lands. Kaya po. At saka yan po ang ginagawa natin. At saka kung tayo po liliban, kahit sila taga-siyudad po, lumiban lang sila ng konti sa Bulacan, makita nila ang dami pong lupa nakatiwangwang. Pumunta po kayo doon sa may banda-banda rin pa po sa Pampanga, pumunta po kayo sa Nueva Ecija, ang dami pong lupa nakatiwangwang. So, ibig sabihin, malaki pa po ang room for expansion natin. Ang kailangan lang po is isang komprehensibong programa. It's now part of our roadmap sa kagawaran po. Alright, from Raul of Mindoro, 639-353-600-769. Ask ko lang po, bakit till now ayaw mag-release ng pera particular
ang DA. Patapos na ang taon, siguro gusto nilang maging surplus para taas rating nila next year. Paano po yung mga nasalanta ng kalamidad na dapat ay tulungan natin? Actually po, hindi magkakamali po sila. Actually po, nakapag-pre-position na po tayo ng pamalitanim doon sa mga talaga pong tinamaan na 100% na wipeout. Lumabas nga sa article yan sa dyaryo na tinulungan na ninyo yung mga nasalanta. Nandyan po yan. Kaya lang po ay siyempre po, hindi naman lahat po ay kakayanin nga ng agad-agaran. Plus kami po ay nagbabase rin doon sa mga listahang binibigay sa amin, katuwang po yung local government. Ng mga LGU. Opo, sapagkat sila naman po hindi natin dapat binabypass. Okay, anong role dito ng crop insurance? Ngayon po, maganda po yung crop insurance sapagkat... Hindi ba dapat yan ang sagot sa mga salantang natural? Crop insurance po ang sagot kung kayo ay from the very beginning ay nag-enroll ka at nagbayad ka ng premium sa crop insurance. Hindi pwedeng pag nandiyan na yung bagyo, tsaka ka magkukuha ng coverage. Hindi po. Dapat po, before you start your planting season, ikaw po ay nag-register na, bayad ka doon sa... So ito po ay programang, may bago tayong programa ngayon na kung ikaw ay manghihiram ng kapital sa mga rural banks, you have to get crop insurance. Ay automatic po na built-in na yung crop insurance doon sa iyong interest na babayaran. Pero malaki ba ang premium dyan? Katamtaman lang po. Actually, kung you want to be safe talaga, ay malaki pong tulong ito. At maipagmamalaki po natin, after 2 weeks na ma-hit po ito yung labas na ang bayad. Nung umikot po ako doon sa buong Central Luzon, kasama ko po si Attorney Joby at nagbabayad na po tayo. I think nung time na ang naging total ang total request sa atin for payment is nasa 333 million pesos po. Okay, nabayad na 'yon. Hindi pa po hanggang ngayon lahat dahil may iba pong kinakailangan ng papeles, pero I think by now is nasa 75% na po na. Meron iba mga moroso magbigay ng papeles ano? Yun po ang problema. Kanya hindi sila makakolekta. Tama po kayo. Okay. We will have just a brief reminder, huwag kayong mawawala, babalik po kami at napakadami pa namin kailangan pag-usapan ni Secretary. Huwag po kayong mawawala. We'll be right back. Okay, balik po tayo. Ito, tanong naman ng 0916-727-1463. Si Andre from Montalban. Good evening po, Karay. Bakit po ang daming nabubulok na sako ng bigas sa mga bodega ng gobyerno o bodega ng ewan? May rice cartel po ba? Ay, magandang tanong yan, Secretary. Ano bang masasabi nyo? Actually po, sa kasalukuyan, kung nangyari po ito nung kami mga bago, sapagkat nakita nga po natin na sobra-sobra yung naging importasyon, lately po ay kontrolado na po ito. Hindi na po tayo inaabot ng ganyang kadaming mabubulok. At gusto ko rin po na malaman ng ating mga kababayan na nanonood ngayon na ngayon po ay mas pinalarami po natin o pinalalaki yung volume na ang binibili po natin ay palay kaysa sa bigas. Kasi we can store palay po. Pwede po natin itago ang palay na mas matagal. Opo. You were mentioning earlier, bago ng programa, na you're initiating this program of putting up storage silos for rice kasi matagal. Pwede mo itago, hindi nabubulok, hindi kinakain ng daga. Dalawang klase kasi